Guys, watch this video. May regalo ako para sa'yo. Isa itong barya na may nakasulat na 10 utos. Ilan sa mga utos ang kaya mong pangalanan? Siguro 4. Hindi ka dapat magnakaw. Hindi ka dapat magsinungaling. Hindi ka dapat magsinungaling. Paano ka kaya sa araw ng paghuhukom? Dahil huhusgahan ka ng Diyos ayon sa mga utos na iyon. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Dumaan tayo sa mga iyon, makita kalalabasan mo. Nagsinungaling ka? Nagamit mo na ba ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Malamang? Mahal mo ba ang nanay mo? Oo, mahal ko. Gagamitin mo ba ang pangalan niya bilang mura? Hindi ko gagawin yon. Hindi, kasi nirerespeto mo siya. Ganap. Pero hindi mo nirerespeto ang Diyos na nagbigay sa iyo ng iyong ina. Ginamit mo ang kanyang banal na pangalan bilang mura. Kawili-wili. Napakaseryoso niyan. Kapag tumingin ang may pagnanasa, nagkakasala ng pangangalunya sa puso. Alam mo ba yon? Hindi ko ginawa. Oo. Nakikita ng Diyos ang laman ng isipan. Sabi niya, kapag napuot ka sa kapwa mo, parang pumatay ka na rin sa iyong puso. Kaya kung huhusgahan ka niya base sa 10 utos sa araw ng paghuhukom, Ako rin sobrang bakla ako. Ibig sabihin ba, sa araw ng paghuhukom, diretso na akong impyerno? O paano ba yon? huwag muna nating pag-usapan yan sa ngayon. Kung huhusgahan ka base sa mga utos na yon sa araw ng paghuhukom, inosente ka ba o may sala? Siguro may sala. Langit o impyerno? Siguro impyerno? Ngayon, nababahala ka ba tungkol doon? Hindi naman. Nakakatakot para sa akin yun. Ayokong mapunta ka sa impyerno. Mahalaga ka sa akin. Ano bang magagawa ko tungkol doon? Narinig mo ang talata sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Baka may narinig na akong katulad niyan. Oo. Ibig sabihin nito, binabayaran ka ng Diyos ng kamatayan dahil sa iyong mga kasalanan. Parang isang hukom na tumitingin sa isang kriminal na nagsasabing, mabuti akong tao, pero nakapatay siya. Ganito lang kasimple, tayo ay lumabag sa batas ng Diyos. Si Jesus ang nagbayad ng multa. Yan ang nangyari sa krus na iyon. Kung ikaw ay nasa korte at may multa ka sa pagbilis at umamin kang nagkasala, palalayain ka ng hukom kahit na may sala ka. Sasabihin niya, pwede ka nang umalis Tina kahit na may sala ka dahil may nagbayad ng multa mo at legal yon. Kung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, tatalikuran, aaminin at iiwanan mo ang mga ito, sinasabi ng Biblia, nangangako ang Diyos na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan bilang libreng regalo, hindi dahil mabuti ka kundi dahil siya ay mabuti, mabait at sagana sa awa. Pag-iisipan ng napag-usapan, Siguradong pag-iisipan ko. pwede ba kitang bigyan ng isang librong isinulat? Pakiusap. Salamat sa pagpapaisip mo sa akin. Talikuran mo ang mga yon ayon sa Biblia. Ipinapangako ng Diyos na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan bilang isang libreng regalo